lugar. Katapangan ang tamang paraan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Katapangan. Sabi ni Pablo, dahil sa aking tanikala, ay lalong nagkaroon ng katapangan ang mga kapatid at walang takot na ipangaral ang salita ng Diyos. So ang pagkagapos ni Pablo, ang kanyang pagkakulong, ang kanyang tanikala, ay hindi nagpatigil sa pangangaral. Bagkus tumapang itong mga bagong Kristiyano o mga naunang Kristiyano na sila po ay mangaral. Buong tapang silang nagpatotoo ng kanilang karanasan kung paano sila naligtas. Kinakailangan si Kristo po ay maipahayag natin ng buong tapang. Hindi po kailangan dito ang maraming alam. Punong-puno ka nga ng doktrina, punong-puno ka nga ng theology, pero wala kang tapang ipangaral. Anong silbi niya? Kailangan lamang dito sa pangangaral, simple ABC. Hindi po theology. Kailangan natin dito yung tapang. Yung mayroon tayong guts na harapin kahit sino mang tao. Siya man ay may katungkulan sa gobyerno o anuman ang kanyang posisyon sa buhay, kailangan natin ng tapang. Sapagkat magugulat mismo yung mga educated people na ikaw walang pinag-aralan pero nakapagsasalita ka ng salitang makapagbabago ng kaluluwa. Sapagkat ang salita ng Diyos is the means of God for salvation. Hindi yung ating galing, hindi yung ating husay, sa maraming alam ang kailangan ng Diyos para maligtas ang tao. No, just simple ABC ng gospel. Kailangan ito. Yun po yung tamang pamamaraan. Tapang po na walang paghingi ng anumang patawad. Marami pong mangangaral, pinipilit na pagandahin, sugarcoat yung salita na sana'y direkta, pinipilit na baguhin para hindi ma-offend ang mga tao. Kung tawagin yan, preacher, pleaser of men. Nagbibigay lugod sa tao. Baka mamaya hindi na umaten. Baka hindi na bigyan ng blessing. Baka hindi na mag-tithes. Hindi yan ang ugali ng totoong mangangaral. Hindi natin pinapatamis ang salita, kundi kailangan sabihin ang totoo. Kung kasalanan, kasalanan. Sabi nga ni Pablo sa Galatians chapter 1 verse 10, sapagkat may dumating pong mga ngaral sa mga kapatid sa iglesia na pinatatamis nila hanggang sa katapusan, ito'y nadala nila ang mga mananampalataya rito na wag nang maniwala kay Pablo. Dahil sa matatamis na pangananalita. Kaya ang sabi ni Pablo, sumpain ng ganong klaseng mga ngaral. Kahit kami man o anghel ang dumating sa inyo at mangaral ng kaiba, sugar-coated, let him be accursed. Sumpain. Sapagkat marami pong nagsasabing Christians ngayon na sila po'y Kristiyano, pero in reality, they don't know Christ as their Lord and Savior. Pangalan lang po. Kawawa po yung mga libo-libo mga tao na nagpo-profess na sa Christian pero hindi nila kilala si Kristo ng totoo sapagkat sugar-coated ang kanilang napapakinggang mensahe. Kaya sabi ni Pablo, Galatians 1:10, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon sa mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Yan po yung totoong mga ngaral. Hindi po nagpi-please ng tao. Jesus Christ says, kung kayo'y nananatili sa aking salita, tunay na kayong mga alagad ko. Malalaman ninyong katotohanan at ang katotohanan lamang ang makapagpapalaya sa sino man. So huwag nating
patamisin yung ating pag-share, ihayag natin si Kristo. Kung sino siya. Bakit siya dumating? Bakit siya isinilang na isang tao? Para sa mga tao, hindi para sa mga baka at baboy. Bakit siya namatay sa krus? Para sa kabayaran ng ating kasalanan. Huwag nating i-sugarcoat yun. Kailangan sabihin natin ang totoo. Sabi nga ni Pablo, na dapat wala po tayong paghingi ng kapatawaran sa ating pong pangangaral. Kailangan nating ipahayag ang salita ng Panginoon ng buong dogmatiko, katiyakan, tapang na walang paghingi ng anumang patawad sa sino mang tao. Marami po mga tao, dogmatiko, na naghahayag ng kanilang kasinungalingan, ng kanilang pamamaraan. Matapang sila magsasalita dyan, imbis na maging dogmatiko pagdating po sa katotohanan. Sapagkat ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng sino mang sumasampalataya. Sa iba pong bahagi ng pag-apply natin sa ating Kristiyano members, marami pong mga miyembro, mga Kristiyano ngayon, hinahadlangan ang pamilya, mga kasambahay sa pagdalo ng pangangaral. Dogmatic sila dyan. Huwag ka munang dumalo. May mga anak, may mga assignment ka, gawin nyo muna. Huwag kayong sumama sa amin sa pagsamba. O kayo, mga katulong, huwag kayong dumalo. Tulad sa amin. Kasi marami kayong gawain sa bahay. May mga hayop dyan, kailan pakainin. Baka mamatayan sa buong maghapon, hindi makakain. Mas maigi pang alisin yung mga hayop ninyo kaysa sa mapahamak ang mga kasambahay ninyo. Dogmatiko, bakit? Sapagkat kung ang mga kasambahay ay dumalo, makikita nila ang ugali niyo sa bahay, hindi totoo. Sapagkat ang tinuturo sa iglesia, katapatan, ngunit pagdating sa bahay, para kayong mga diablo. Kung kumilos, kung magsalita, kung mag-utos. Kaya marami pong mga Kristiyano, dogmatic sa kanilang pagkukunwari, pero hindi nila kayang itapat ng buong tapang ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ito yung talim Ito yung talim. Natutuwa tayo na tayo lang Kristiyano. Pero mga kasambahay natin, pinipigil natin. Ikatlo, mga kapatid, nakita natin ang unang talim, yung salitang karamihan. Ikalawa, yung pamamaraan. Kaduwagan. Kailangan katapangan. At ikatlo, harapin natin ang kaguluhan. Yung disorder ng pangangaral. Verse 15 to 16, ganito ang sabi. Tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo. Tunay na pinapangaral sa iba. Dahil sa pagkainggit, sa pakikipagpalisahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. May kaguluhan dito. May mischief dito. May kalokohan dito sa pangangaral. Verse 16, ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibasay nalalaman nila na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Disorder sa pangangaral. May kaguluhan po. Bakit po? Tunay nga nilang ipinapangaral si Kristo, pero mayroon pong reservation sa puso ng iba. Bakit? Dahil sa pagkainggit at pakikipagpaligsahan. So ito yung mga ngaral na naging talim ni Pablo, mga tao mapagkunwari. Na hindi ko sinasabing hindi Kristiyano. Kristiyano sila, pero hindi pa rin nabago ang kanilang motive. Gusto nilang saktan si Pablo. Gusto nilang pakitaan si Pablo, mahina ka Pablo, kami magaling, kami mahusay. Ikaw Pablo, nakakulong, wala ka na magawa. Kami marami pang magagawa, mahaba pang buhay namin para ipakita sa iyo, mas mahusay kami sa pinagsimulan mo, Pablo.
Well, ang hangarin nila ay dagdagan ng hirap ang tanikala ni Pablo. Gusto nilang pahinain ang loob ni Pablo. Saktan nila si Pablo. Verse 17, ngunit pinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na ang hangarin ay dagdagan ng hirap ng aking mga tanikala. Masikap ang mga kaaway. Kumisan di tayo alerto dyan na tayo ginagamit ng kaaway. Maganda ang ating motibo pero masama ang ating pamamaraan. Maganda ang ating pamamaraan pero masama ang ating motibo. Masikap ang mga kaaway na pigilin o pigilan o sirain ang pagsulong ng pangangaral ng Ebanghelyo. The preaching of the gospel. Now, gusto kong malaman ninyo muli, kaiba po yung pangangaral at pagtuturo. Pero ang preaching of the gospel, hindi pwedeng walang pagtuturo. Pero ang pagtuturo ng salita ay ginagawa without preaching. Walang condemnation of sin. Panay impartation of knowledge. But preaching, nagtiteach upang ating iwasan ang anumang kasalanan. So marami pong ganun na naglilingkod, nangangaral para saktan lang si Pastor Pablo. May kukumpara natin ito, marami pong mga church members na nagko-conduct po ng Bible study para lang i-impose doon sa kanyang listeners ang bias nila sa pastor. Alam mo si pastor, minsan di naman kailangan paniwalaan natin lahat yan eh. Si pastor magaling yan, talagang tinawag ng Diyos. Pero hindi lahat ng tinuturo niya ay kailangan mong pansinin. Hindi lahat kailangan ito sa Bible ay paniwalaan mo lahat sinabi. No! All scripture are inspired by God. Pero masabi ko, hindi lahat ng nasa scripture ay pwede nating i-apply sa buhay. But all scripture must be trusted and believed. Nagtatayo ng bias. So may dalawang uri ng pangangaral dito sa verse 16 and 17. Una, nangangaral na masama ang layunin, masama ang motibo. Bakit po? Nauudyukan ng inggit. Inggit. Ibig sabihin ng inggit po, selos. Kadalasan ang tao nagsiselos sa pagkatao ng kapwa-tao. Dahil mas edukado, mas mahusay, mas karisma, o magsalita. O sometimes, siya po'y naiinggit o nasiselos dahil sa tagumpay ng iba. Yan po yung inggit eh. Nakikita natin, medyo hindi napupunta sa akin ang pansin ng tao, mas mahusay siya, mas magaling siya. Alam niyo ba ang inggit, may kaakibat yan ng pagpatay. Sapagkat yan po nagsisimula ang galit. Mapapansin mo na lamang hindi ka na pinapansin, hiningiwian ka na, ano kayo galit kaya si brother sa akin? No, inggit. Selos. At alam nyo ba, na ang unang inggit ay nagdala ng kamatayan kay Abel? Yun ang unang murder na ginawa ni Cain ay Abel. Sapagkat si Cain naiinggit sa handog ni Abel na mas binibigyan ng lugod ng Diyos, samantalang kanya, buong sikap niya, lahat ng trabaho niya, lahat ng kaalaman niya para mag-harvest ng napakagandang mga prutas, magandang gulay na higit pa sa lahat, ay hindi pinansin ng Diyos. Samantalang kay Abel, pagpatay lang ng tupa. Bakit po? Dahil
Ang pagpatay ng tupa ay pagsunod sa pananampalataya, turo ng mga magulang kung paano sambahin ng Diyos. Hindi sa magitan ng ating pagsisikap, kasipagan ang kinalulugdan ng Diyos, kundi ang ating pananampalataya sa iniutos ng Diyos. Kaya nga, inggit po, delikado. Kaakibat nito, pagpatay, murder. At ikalawa, na uri ng layunin sa pangangal dito, ay yung pong udyok ng pakikipagpaligsahan. Verse 16, ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig, palibas ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit, ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan. Nangahangarin ay dagdagan ng hirap ng ating mga tanikala. Sa English is contention. Pagkakababahagi, pagkakampi-kampi. Contention, ibig sabihin may pagkipagtalo. Ayaw ko magpasakop sa iyo, pastor, dahil mas magaling ang theology ko kaysa iyo. Mali, konti lang alam mo eh. Kaya itong dapat mong sundin, itong dapat mong gawin, itong dapat mong paniwalaan. Mayroong pakikipagtalo. Hindi sinseridad ang kanyang layunin. Paligsahan kung sino ang magaling. Ito'y gawang ambisyon upang maabot niya ang isang posisyon. Nasabi ko sa inyo, isa sa naging problema sa Leyte, mayroong isang magaling na mga ngaral na gusto niyang kunin ang posisyon ng pastor. Dahil mas mahusay siya, mas magaling siya. Kaya nagkagulo ang iglesia. Ito'y gawang pamumulitika. Pag mayroon kang ambisyon na ibagsak ang isang tao, kailangan mong kumuha ng maraming kakampi. Right? Politics. Gusto mong mapalitan ang presidente, kailangan kunin mo lahat ng mabibigat na tao sa iyong partido, nang sa ganoon, pagdating ng panahon, maraming magbaback up sa iyo. Hindi ka pababayaan. That's politics. Nangyayari sa iglesia yan. Hindi ba? Nangyayari yan. So pag nakuha nitong tao, ang board of deacons, board of ganito, ay marami na siyang baback up sa kanya. At ito naging problema kaya hindi natin mabitiwan ang mga iglesia sa Leyte. Kampi-kampi. Nakikipagpaligsahan. Contention. Nangyayari yan sa iglesia. So yun yung unang nangangaral na may masamang layunin. Ikalawa, sabi ni Pablo rito, may nangangaral na may mabuting kalooban, in goodwill. Verse 15. Ang sabi sa verse 15, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkakainggit at sa pakipagpaligsahan. Ngunit, ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ito yung gusto ipakita ni Pablo rito. Yung may mabuting kalooban. Unang-una, yung may mabuting kalooban, loyal siya sa Espiritu ng Diyos. Ang loyalty natin, wag nating ibigay sa ating pastor. Kaya maraming kampi-kampi dahil ang loyalty natin na katuon sa pastor. Number one, ang loyalty natin must be in the Spirit of God. Sa Diyos lang tayo. Sapagkat sino ang pastor, huwag mong sabing malinis ang kanyang kalooban. May masama dyan. May pagkakamali, may kasalanan dyan. Pero sinasabi ni Pablo rito, itong mga taong ito, loyal sila sa Diyos. Hangarin nila'y masunod ang kalooban ni Kristo tulad ng ginagawa ni Pablo. Nais nilang masunod ang layunin ng Diyos sa ikaliligtas ng mga makasalanan. At ikalawang nag-uudyok sa kanila,
itong nangangaral na sa mabuting kalooban, is the love of God, ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Kailangan ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat ng pag-ibig, sapagkat kung pag-ibig natin sa Diyos, siyang ang number one, lahat po ng mga bagay, secondary, ay naiibig din natin according to the love of God, hindi according to our flesh, love sa ating flesh. Sabi nga ni Pablo sa verse 17, ngunit ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan, nang hangarin ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ang pag-ibig nito, ang paglilingkod nitong kalawa, ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos, magagawa natin ang kanyang kalooban. Hindi po division at hindi pakikipagpalisahan. Itong pakikipagpaligsahan, may mga silang mga secret agenda dyan. Lihim sila, nagpupulong. At yan ay delikado. Delikado po yan. Dahil hindi tapat ang kanilang layunin. Kundi dagdagan ng hirap ng gapos ni Pablo. Ikaapat, na dapat natin tignan, paano natin pagtagumpayan ng talim. Ikaapat, according to verse 15, ay ang mensahe ng pangangaral. Verse 15, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo. Na bagamat masama ang layunin nila, pero tama ang kanilang theme, tama ang kanilang subject o topic, Christ alone. Because si Kristo lamang ang pinakamataas na tema sa lahat ng pangangaral. Apart from that, mga kapatid, halimbawa, prosperity, gospel, speaking in tongues, lahat yan, na hindi nababanggit si Kristo, bagamat biblically sound, medyo biblical ang pagkakatunog, pero wala sa tamang tema. Kaya saan anumang topic ang ating ipapangaral sa buong Biblia, kailangan nakasentro kay Kristo lahat. Sapagkat ang buong Biblia ay kasaysayan ni Kristo. His story. Pero mabigat, tama man ang iyong pinapangaral, pero mali naman ang iyong layunin, paano yun? Paano yun? Ang sagot ni Pablo tungkol dyan, i-ano sa akin? So dapat lang, kung ganyan, mayroong pong hindi magandang sa akin. Hindi po lubusang salamat sa Panginoon. Kailangan po dapat nakasentro palagi kay Kristo anumang subject. Whether it is ethical, yung mga ugali, ay dapat kay Kristo pa rin. Sapagkat marami sa ating panahon ngayon ang pinipreach prosperity gospel, how to be successful, how to be laging ganon. Pero ang tama, si Kristo. Yun ang tama. Sapagkat si Kristo lamang ang siyang tagapagpangalaga ng ating kaluluwa. Siya lamang ang tagapagligtas ng ating buhay. Siya lamang ang makapagliligtas sa tao sa destruction, sa impyerno. At dahil dito, si Pablo nabilanggo dahil sa katotohanan. At sa pamamagitan po ng foolishness ng preaching, nagliligtas ang Diyos. Tingnan nyo, kahit mali ang motibo mo, if you preach Christ, that's foolishness. Tama ang tema mo, mali ang layunin mo, that's foolishness. But tignan nyo ang sabi sa 1 Corinthians 1:21. Ang sabi po sa English, NASB,
For since in the wisdom of God, the world through its wisdom did not come to know God, God was well pleased through the foolishness of the message preached to save those who believe. Kahit pala, masama ang layunin ng mga ngaral, but he preached Christ, nagsisave pa rin ng Diyos. Nagliligtas pa rin ng Diyos dahil sa foolishness of preaching na yan. E paano naman yung mali ang motibo? Mananagot siya sa Diyos. Pero ang katotohanan, ang salvation ay na kay Kristo na ipinapangaral. So hindi tayo dapat dyan malungkot. Kahit itong mga kulto na ipinapangaral na si Christ as Lord and Savior, may maliligtas dyan. Pero hindi ibig sabihin sila'y ililigtas ng Diyos. Kanina sa ating devotion, Psalms 97, no? 97, sa verse 8, I think, lahat ng klase ng sumasamba sa Diyos, ibig sabihin, lahat ng relihiyon ay hahatulan ng Diyos. Sapagkat hindi sila sumasamba sa totoong nag-iisang Diyos. Pero, ang salita o ang pangangaral nakasentro kay Christ, ang Diyos ay magliligtas dyan. Kaya nga, panglima, paano natin naharapin ang ganitong talim? Ang sabi ni Pablo sa verse 18, ano nga? Nakita niyo yung katulad ni Pablo na may mga masamang nangangaral pero ipinapangaral si Kristo at may mabuting mangangaral na ipinapangaral ni Kristo. Ang sagot ni Pablo dyan, what then? Ano nga? Mayroon ba akong reklamo dyan na ipangaral si Kristo? Only that in every way, whether it is pretense or in truth, Christ is proclaimed. Kasaningalingan man o katotohanan, pero naipangaral si Kristo, and in this I rejoice, sabi ni Paul. Naggagalak ako, yes, and I will rejoice. Kaya nga tayo mga totoong nasa totoong aral, huwag nating hamakin yung mga nangangaral dyan. Huwag tayong magsasalita ng laban sa kanila because they preach Christ. Pero, bahala silang managot sa Diyos sa kanilang motibo. Darating ang panahon na hahatulan ng Diyos lahat ng mga ito. Kaya ang sagot natin, iyan nga. So, anong gagawin natin? Pamagitan natin dalawang kalooban sa pangangaral. Una, sa pakikipagpaligsahan at isa ay dahil sa pag-ibig. Pero parehong nangangaral kay Kristo, so wala tayong problema diyan. Tanggapin natin. Huwag yung kanilang layunin, kundi yung kanilang ipinapangaral si Kristo. Pero ang katwiran ni Pablo, pagkukunwari man o pakipagpaligsahan man, wala yan sa akin. Wala yan sa akin. Basta't naipangaral nila si Kristo sa katotohanan that only Christ is the only Savior. Wala sa akin yan. Maliban lang doon sa mga nangangaral din na talagang hindi nila pinapangaral si Kristo as man and God. No, sabi ko, truly man and truly God. Huwag natin sabihin 100% God, 100% man. That's impossible. Ang tama ay truly God and truly man. Higit pa sa 100% both. Kasi pag nilagyan tayo 100% man, nagbigay tayo ng limitation as God, limitation as man. Kaya nga, may mga nangangaral, may mga reliyon na hindi nila kinikilala si Kristo. Na si Kristo ay tao lamang, na si Kristo ay maliit na Diyos. Hindi yan ang tamang pangangaral, hindi natutuwa si Pablo dyan. Pero yung mga nangangaral na si Kristo lamang ang tagapagligtas,
Sabi ni Pablo, pagkukunwari man o pagpaligsahan, wala sa akin yan. I rejoice, sabi ni Paul. Pero mananagot sila. Ugali ni Pablo, sinasabi niya, I will rejoice. Alam nyo, ito yung mga pastor, ito yung mga ngaral, na ikinagagalak ang ibang iglesia na mas dumadami kaysa sa kanyang iglesia. Ito yung mga pastor na natutuwa na umuunlad ang ibang iglesia at ang kanyang iglesia hindi umuunlad. Walang inggit, walang selos, kundi sa kanyang kalooban si Paul, ako may nakabilanggo, wala man ako magawa ngayon, pero ipinapangaral ko si Kristo, ang aking Panginoong pinaglilingkuran. So ano pong aral may kita natin dito mga kapatid? Unang-una, lahat tayo Kristiyano, mayroon tayong katungkulan at mayroon tayong accountability, may pananagutan. Kung nakikita mo ang iyong kapatid, iyong anak, na paligaw ng paligaw, o iyong magulang, o ang iyong kasambahay, na paligaw ng paligaw, palayo kay Kristo, pananagutan niya. Sapagat nasa iyong kapangyarihan na magsalita, nasa iyong puder sila, wala silang matatakasan. Katungkulan yan. Kailangan patunugin mo ang trumpeta ng Ebanghelyo. Naalala niyo yun? Ezekiel chapter 33. Ang sabi sa Ezekiel chapter 33 verse 2 to 6, tayo po ay mga bantay na tayo po ay binigyan ng katungkulan ng Diyos as evangelist, na tayo po ay magsishare ng gospel sa lahat, na dapat nating patunugin ang ating trumpeta kapag nakikita nating ang mga taong yan ay darating sa kanilang kapahamakan. Ezekiel chapter 33 verse 2, anak ng tao, magsalita ka sa iyong mga kababayan at sabihin mo sa kanila, kapag aking dinala ang tabak sa lupain at ang taong bayan ay ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila, bilang bantay nila. At kung makita ng bantay na dumarating ang tabak sa lupain at kanyang hinipan ng trumpeta at bigyan ng babala ang taong bayan, sino mang makarinig ng tunog ng trumpeta at hindi pinansin ang babala at ang tabak ay dumarating at mapatay siya, ang kanyang dugo ang mapapa sa kanyang sarili. Pananagutan niya kung namatay siya sa katigasan ng ulo niya. Ngunit, narinig niya sa verse 5, ang tunog ng trumpeta at hindi niya pinansin, ang kanyang dugo ay sasa kanya. Ngunit kung kanyang pinansin, ay nailigtas sanad niya ang kanyang buhay. Ngunit, kung makita ng bantay, kung makita natin na dumarating ang tabak at hindi humihip ng trompeta at ang taong bayan ay hindi nabigyan ng babala at ang tabak ay dumating at pinatay ang sino man sa kanila, ang taong iyon ay kinuha sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo sisingilin ko sa kamay natin, mga bantay. Now, hindi ko sinasabing mapapa-impyerno kayo, pero may pananagutan tayo. Kaya nang aral natin sa Sunday School, o alam natin nagkakamali ang ating kapatid, o galing niya napakatigas, pagsabihan mo sapagkat may pananagutan ka sa kanya. Hindi lang sa ating sarili, may pananagutan ka sa kanya. Ngayon, kung ayaw niyang pansinin, siyang mananagot sa kanyang sarili. May pananagutan tayo. Lahat tayo dapat mangarap. Sasabihin, maring katwiran mo, Pastor, hindi ba ang Diyos lang ang makapagliligtas at ang Diyos lang ang makapaghahatol? Oo, totoo yun. Pero binigyan ka ng karapatan at inuutusan ka na ipahayag mo ang katotohanan bago siya mapahamak. Kung ayaw niyang pakinggan, nasa kanya. Pero kung hindi mo pinahayag, nasa iyo ang problema. Kaya nga sabi Mark 16:15-16, ipangaralin yung salita at ang sino mang sumampalataya maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hindi maliligtas. Tungkulin natin na paano natin harapin
ang patalim ng kaibigan? Katapatan natin sa Panginoon. Pagsunod natin sa Panginoon. Ano man ang kanilang layunin, magalak tayo kung ipinapangaral nila ang ating Panginoon sa buhay ng mga tao. Tayo manalangin mga kapatid. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay liwanag sa aming landas kung paano namin ihakbang ang aming buhay at kung paano namin ibahagi ang inyong mga salita. Bagamat hindi kami tinawag as preachers, pastors, evangelists, ngunit kami po tinawag ninyo na maging ilaw at asin sa aming kapwa. Sa ganitong paraan, marami po ang magluluwalhati sa iyo at sa iyong Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.